If you have noticed, sinusuot ko tong headphones nito in a few of my videos, especially sa aking podcast Tech Run. But in recent months, di ko na pakita ito kasi sira na siya. Ito, sira na to siya. Natanggal na. At di na magandang tingnan yung itsura niya. See? But ginagamit ko pa rin. Off camera lang. Okay? Bus-bus actually ito. You see? Bus-bus. Bus-bus lang ito kasi ito yung isang knock-off ng mamahaling Bose headphones. I bought this 6 years ago in Shenzhen, China, sa isang area doon na napakadaming electronic stores sa halagang 1,000 in peso equivalent. Kasi sira na to, naisip kong bumili ng bago para may magamit ako sa recording and editing. Meron sana kami dito sa bahay na headphones, mamahalin din. Sa aking anak yon. It's the Razer Barracuda X headset. Kaso lang, di ko magagamit sa editing yon. Panoorin nyo yung review video ko about the headset ng Razer. Itong aking bagong nabili headphone from Ventune. Spoiler alert, malakas sana ang bass nito but may problema rin ito kung gagamitin ko for recording and editing. Bakit? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito ang Ventune S11 wireless Bluetooth headphones. Sabi ng Ventune, meron itong 40mm driver unit. It uses Bluetooth 5.3. Meron itong 400 mAh or 1.48 watt-hours na baterya na sabi sa specs ay abot ng 20 hours. Charging is via USB-C. Ang overall material nito ay ABS plastic with metal support here para sa kanyang adjustable headband. Merong silicone dito sa headband as cushion. Ang AirPods nito ay malambot but enough to handle pressure. Ang overall size nito ay nasa 167 mm at taas naman na 192 mm. All the controls are in the right headphone which can you reach using your right thumb. Topmost ang volume button or volume up button, then ang play and pause button, sinundan dito sa volume down button. Then itong maliit na butas dito ay para sa indicator light. Kung naka-standby ang headphones, magpa-flash ito red and blue alternately. Ang katabi ay ang USB charging port. May kasama tong USB-A to USB-C charging cable. During charging, solid red ang indicator light at mag-cut off once fully charged. Aside from wireless, pwede ito gamitan ng cable via this 3.5 input jack. Ang kable nito ay napakalambot. Ito siya. But 1 meter lang ang haba nito. Itong pangalawang butas dito ay para sa microphone. Yes, you can use these headphones to answer calls once ma-pair mo to sa iyong mobile phone. Then ang last control dito ay ang power on and off switch. You slide up to turn on. Then may ilaw dito blue and red. Once powered on, automatic to mag-connect to your devices via Bluetooth na naka-pair na device. Kahit di mo mabalik ito sa off position tong switch pero di mo ginagamit within 5 minutes, automatic ang headphone magsa-shut off. Then during charging, mag-off din ang headphone so di mo magagamit ang headphones during charging. Paano mo malaman ang natitirang charge sa baterya? Once ma-pair mo yung device, you can see the battery capacity ng headphones doon sa audio output pull-down menu ng phone. The first reason kung bakit ito ang binili ko ay ang dual connectivity nito.
wireless and wired. Kailangan ko ng wired during editing para real-time yung audio at magsabay sa video. And also recording like this. Second reason, bakit ito ang binili ko? Ang price nito ay it's only under 800 pesos. Third reason, it's from Ventune. I trust the brand. Ventune promises 1-year quality assurance nito. Ibig sabihin, hanggang 1 taon di magbabago ang quality nito. Madali lang i-pair ang headphone via Bluetooth. Once turned on, meron kang maririnig na beep sound and within 2 seconds, mag-blink alternately red and blue ang indicator light. On your phone, check mo sa Bluetooth connection at hanapin ang Ventune S11 among the Bluetooth devices. Tap mo ang Ventune and follow the prompts. Follow same procedure in pairing your other devices. Ang transmission distance ng Bluetooth nito mula sa aking phone ay more or less nasa 10 meters o hanggang 10 meters. So, buong bahay ko covered. Kahit saan ako sa bahay ko, walang reduction sa kanyang Bluetooth signal. So, maganda. Kahit andito ako sa second floor na may mga slabs dito, abot na rin dito ang signal. I'm turning this on. Check the tablet here. Ventune S11 paired. Let's see, it will automatically connect. Okay, nag-connect na siya automatically. Ito, pag nag-wireless siya, then you're going to insert the 3.5mm jack dito. Automatic mag-off ang kanyang Bluetooth. Let's check here kung mapuputol ba. Napuputol siya, di ba? So, bumalik sa Ventune S11, paired lang siya. Tanggalin ko ulit ang Bluetooth dito. Ang 3.5mm jack. Antayin natin na babalik yung wireless niya na mag-pair. Kung mag-pair siya ulit. Not pair, mag-connect siya ulit kasi paired na to eh. Parang hindi So, i-turn off ko na lang. Then, turn off ko, then i-on ko ulit. On ko ulit. Okay, connected ulit ang ating output. Now, if I'm going to listen some audio, the audio is on my JBL speakers. Dito siya. Kasi nakasaksak ang jack dito. Once may jack na naka-insert dito sa tablet, ang tablet mismo nag-cut off sa kanyang Bluetooth. Not exactly nag-cut off sa Bluetooth, but the audio connection. Instead of the audio from the tablet going to the headphone, doon sa mismo dumaan sa 3.5mm jack cable papunta sa aking mixer. But you can still use the controls here sa headphone on the tablet. Tingnan nyo ha. I-pause ko. Nag-pause siya, di ba? On ko. Release ko ang pause. Nag-play ulit. Pause again. Then play. Try natin ang volume control. Makontrol ba natin? Wala. Okay, wala. Okay? Kasi yung audio niya, diretso sa kable, papuntang mixer ko. But if I'll pull out this 3.5mm cable, continue ta. Walang audio. Ang audio, pupunta dito sa headphone. Ito na, audio. These earphones is also called in-ear phones kasi isuksok mo to sa iyong tenga. This one is on-ear headphones kasi ang earpods niya dito ay tama lang at tatama dito sa iyong ear. Kaya yung mga on-ear headphones, dapat malambot ang mga pads dito para di masakit sa ating tenga.
Yung malalaki ang headphones, ang tawag doon ay over-ear headphones kasi ang pad niya ay malaki pa sa iyong tenga at ang tenga mo ay papasok na dito sa loob ng headphones. And by the way, one tip in using headphones, dapat ang left headphone ay dito sa left. Ang right headphone dito sa right. Bakit? When I was studying digital radio production in 2006 sa Konrad Adenauer Asian Center for Journalism, yung Nepalese instructor namin na isang audio engineer, nagsabi sa amin na headphones are designed according to our ears. Sabi niya, yung left ear natin is designed to hear high frequency while the right ear is designed for low frequency. Kaya ang left channel sa headphones, high sounds ang maririnig natin dyan at low sounds naman ang maririnig natin dito sa right channel. Hence, nilagyan ito ng label ng manufacturer na left and right. Otherwise, kung walang purpose, hindi dapat lalagyan ng labels na left and right. Speaking of sound, maganda ba ang tunog ng Vention S11 headphones? Diretsahang sagot, yes and no. Depende saan mo to gagamitin. Yes, dahil malakas ang bass nito, kung makikinig ka ng music, damang-dama mo yung bass niya. No, kung makikinig ka lang sa vocal, sa voicing, tulad ng panahon na gagamitin mo to sa video editing, kasi magmamadel na yung sound dahil sa malakas na bass niya. Nababaon yung vocals. Remember, ang purpose ko sa pagbili nito ay gagamitin ko para sa recording and editing. Itong bus-bus ko, ang ganda pakinggan ng boses ko dito during recording like this. At saka may brilliance tong bus-bus ko while ito kulang sa brilliance tong Vention S11. Dahil kulang sa brilliance, ang overall sound niya lacks clarity. Di mo ma-feel ang timbre ng musical instruments dahil mas emphasize dito ang bass. So kung music ang gagamitin mo nitong Vention S11, sulit pa rin ito. But kung tulad ko, mas gusto ko ang vocals, dito lang muna ako sa aking bus-bus na headphone. I'm connecting the headphone to my tablet via Bluetooth. And the sound is manipis. Manipis, yeah. Sinubukan ko rin itong gamitin sa video editing. Okay lang yung gagamit ako ng 3.5mm cable. But kung naka-wireless mag-slow speed ang editing playback. So parang slow motion yung maririnig mo sa headphone. Di ko alam kung bakit. Ginagamit ko na editing software doon sa aking phone ay ang Adobe Rush. If meron kayo nitong Vention S11, paki-comment ng yung experience dyan sa baba. Salamat, bye.